Ladies and gentlemen, welcome to Japan's food adventure. Get your taste buds ready because Japan's food scene is about to rock your world. And in the spotlight, we have the one and only superstar of Japanese cuisine, tofu! Nisha? Yes? Can you go get the tofu? Okay. Here. Oh, no, not this one. Here you go. さあさあ、おねぽ。 Huh? Hurry Sorry? up, please. ポーピーよ。Sorry po. Here you Not this one. Ania mitten. go. No. Here you go. Marambot NA tofu. You said tofu. Make Q types NA tofu. Ay, bongga! Bongga talaga ang pagkain sa Japan. At ang tofu, pak na pak ang eksena. Parang magic ang peg from liquid to solid. Pwede sa lahat ng putahe. Super versatile yan. Alam niyo ba na napakalalim ng pagpapahalaga ng mga Hapones sa tofu? Dahil parte ito ng kanilang kultura. Tuy tofu ket adati atidog na istorya nga nagmula iti China ken kaiste na ipakatayon ijay Japan iti panawin ti Nara apo na yun. Ito'y ket paborito nga parte ti Japanese cuisine, especially para dagiti vegetarian ken vegans gaputa adat ti dakil nga pagsasaw iti protein. Yamutin. You have arrived at your destination. Chine-cherish talaga ng mga monghe ang tofu at ginawang superstar ng vegan na nagluluto sa mga monastic communities. Pinopromote nila ang prinsipyo ng non-violence, kaya superstar ang tofu sa culinary quest nila. Nakakaloka talaga ang tofu. Galing sa mga monastic communities pero pa-party-party rin sa mga sosyal na handaan kasama mga aristokrata at samurai noong panahon ng Muromachi. Todo makanakaw ng eksena ang tofu sa caviar. At noong panahon ng Edo, sikat na ang tofu. Sangkap na sa kusina ng mga karaniwang tao. Ngayon, dive tayo sa mundo ng mga texture ng tofu sa Japanese cuisine. Una, firm tofu or momen tofu. Matigas at matibay ito, perfect sa panggisa at deep fry. Sinisip-sip nito ang mga masarap na soy-based sauce at seasonings, kaya boom sa lasa ang mga stir-fry, soup at hot pot. Original na galing sa China ang firm tofu, pero in-embrace din ng Japan noong panahon ng Nara. Next ang silken tofu o kinugoshi tofu. Malambot ang texture nito. Perfect din ito sa soup, hot pot, stir-fry at panghimagas. Ngayon, mag-usap tayo tungkol sa soft tofu o kilala rin bilang oboro tofu o yoshi tofu. Napakalambot nito, parang natutunaw sa bibig. Parang kumakain ka ng fluffy tofu cloud. Perfect ito para i-enhance ang lasa ng mga sopas at hot pot. At huwag naman nating kalimutan ang grilled tofu o yaki tofu. Marinate in the firm na paborito ng mga vegetarian at mga meat eaters dahil versatile at nakakagigil ang lasa. Ngayon, magpaka-crispy tayo sa ilang mga deep-fried tofu varieties. Meron tayong aburage, ang mga crispy pouches or strips na nagbibigay ng masarap na crunch sa miso soup at sushi. Tapos meron din tayong atsuwage, ang deep-fried na crispy sa labas at malambot naman sa loob.
Parang isang tofu party na may kasamang extra crunch. Perfect ang mga crispy tofu delights na to para madagdagan ng excitement sa mga sopas at mga lutuin mo. Meron pang ilang mga byproduct ang tofu na nagbibigay ng mga lasa at texture sa Japanese cuisine. Kaya kung ikaw ay isang tofu enthusiast o nag-uumpisa pa lang ma-explore ang kahanga-hangang mundo ng tofu, merong mundo ng lasa at texture na naghihintay sa iyo sa Japanese cuisine. Mula sa kasaysayan ng tofu sa Japan, natutunan natin na hindi naman masama kung minsan natanggapin at yakapin ang pagkakaiba-iba at gumawa ng mga desisyon na tugma sa ating mga values. OM です。今日セルフフォー豆腐インベーディングデザーツドット豆腐チーズケーキーズエーシングズ